Mga pamilyar na mukha naman na ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw. Live mula sa Manila Hotel, Tent City, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, sino-sino ang naghain ng COCs sa pagkasenador? Cheryl, tulad ng inaasahan, dagsa ang mga naghain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador isang araw bago ang deadline ng filing para sa Certificate of Candidacy o COC. Ang ilan mga dati ng miyembro ng Senado habang iba gustong sumubok ulit matapos mabigong mahalal sa nakaraang eleksyon. Kaninang umaga, unang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC bilang senador si dating Senator Gringo Honasan. Ito na ang ikatlong pagkakataong sasabak siya sa eleksyon matapos matalo sa kanyang re-election bid noong nakaraang taon. Pero bakit gusto pa rin niyang makabalik sa Senado? To make a difference, unfinished business. I represent a newly formed party, Reform PH, People's Party. We have been fighting for economic reforms, land reform. Plano ring bumalik sa Senado ni Manny Pacquiao. Nakasama naman ngayon sa Senate slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2022 presidential race, nagbabala si Pacquiao laban sa pagboto sa isang magnanakaw. Pero ngayon, itinanggi niyang binanatan niya noon ang kapwa-kandidatong si Marcos sa isyu ng nakaw na yaman. Ipinagtanggol din niya ang rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik. Kung may ninakaw ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. Hindi naman nagpaunlak ng mga tanong mula sa media ang isa pang pambato ng administrasyon na si Senator Bong Revilla. Pero ibinida niya ang mga nagawa sa Senado kahit pa binansagang Mr. Budots. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. We filed a total of 1,979 bills and resolutions, with 339 of those that have been enacted into law. While we have accomplished so much, work never ceases, and there is still much to be done. Handa na rin daw si Benhur Abalos sa pagsabak sa Senado, makalipas ang 3 taong panunungkulan bilang kalihim ng DILG. Kanya-kanya pong kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin sa lahat na nagampanan ko, magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng MMDA. Napakahirap dahil kalaban mo nung COVID. Ngayon DILG. Siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united. Sa oposisyon naman, nakapagsumiti na rin ng COC bilang senador si Bam Aquino kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na modelo raw sa good governance. Sakaling maging senador muli, naniniwala raw si Aquino na hindi magiging hadlang para sa kanyang isang Marcos bilang presidente. Yan ay kahit kilalang magkatunggali sa politika ang kanilang mga pamilya. Kumpiyansa rin siya sa ikakasa nilang kampanya sa kabila ng mababang pwesto sa mga survey. Sabi ko nga, alalahanin lang natin ang lahat ng mga lumabas, tumaya, nagkaboses, tumulong, nag-house to house, nag-abono in the last campaign at more than enough na po yan para maipanalo kami ni Senator Kiko. Kasama rin ni Magalong si retired Colonel Ariel Querubin nang maghain ng COC sa pagkasenador. Susubukan daw ng Medal of Valor awardee na makaupo sa Senado sa ikalawang pagkakataon dala ang pangakong paglaban sa ating territorial rights sa West Philippine Sea. Ito rin ang gustong ilaban ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na naghain din ng senatorial bid.
Senado rin ang target ni Manibela President Mar Valbuena dahil sa kakulangan ng aksyon ng COMELEC sa pag-a-apply nila bilang party list. Pagtulong din sa mga apektado ng PUV Modernization Program ang dahilan sa pagtakbo bilang senador ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Habang pagkakaisa at kapayapaan ang isusulong ni dating Sulu Vice Governor Nur Ana Sahidulya kung mahalal sa Senado. Cheryl, kinumpirma rin sa atin ni COMELEC spokesperson Rex Laujanco na naghain ng kanyang COC sa pagkasenador sa pamamagitan ng isang representative, si dating BCDA Chairman at dating Defense Secretary Delfin Lorenzana. Samantala, pagpatak naman ng alas 5 ng hapon kanina, isinara na ng COMELEC sa mga COC filer itong Tent City. Pero yung mga naiwan sa loob ng gusali ay pinroseso pa rin ang kanilang mga papeles. Kaya inabot hanggang halos alas 6 ng gabi ang pagpapakilala ng mga gustong sumabak sa senatorial race dito. Sumatotal sa tala ng COMELEC ay umabot sa 127 ang mga naghain ng kanilang COC sa pagkasenador at 137 ang mga naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa party list simula yan October 1. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.